Sinabi ng Guinness Records, ang pinakamaliit na tao sa buong mundo, si Edward Hernandez, tiga Colombia. Pero ayaw pumayag dyan ng isa nating kababayan, si Jun Ray Balawing ng Zamboanga del Norte. Nito lamang asais ng Setyembre, kinilala ng Guinness World Records ang 24 anyos na si Edward Nino Hernandez ng bansang Colombia bilang pinakamaliit na tao sa buong mundo. Sa taas o liit na 2 pie at mahigit 3 pulgada o 2 feet 3 inches. 2009 edition. Unang iginawad ang titulong ito noon kay Ping Ping ng China na may taas lamang na mahigit 28 pulgada o 28 inches lang. Pero sumakabilang buhay na ito noong lamang Marso sa edad na 21. London's Trafalgar Square. Pero ngayon, may humahamon sa bagong world record holder. At siya'y kababayan natin. Sa liblib na barangay na ito, sa bayan ng Sindangan, matatagpuan ang pinaniniwalaang pinakamaliit na tao sa balat ng lupa. Si Jun Ray Balawing, edad 17, 22 pulgada lang o 22 inches ang height. Halos 2 ruler lang ang kanyang laki o 2 galon ng tubig na pinagpatong. Mas maliit siya ng 5 inches sa itinanghal na smallest man in the world ng Guinness. Maiigsi at payat ang mga braso at binte ni Jun Ray. Sungki-sungki ang kanyang mga ngipin, nakaumbok ang dibdib at halos wala na siyang leeg. Palagi siyang nakatingala na para bang may hinihintay mula sa itaas. Kung ihahambing nga siya sa 3 buwang sanggol, halos hindi sila nagkakalayo ng sukat. Kapag itinabi naman siya sa kanyang mga kaedad, para silang sina David at Goliath. Panganay sa 4 na magkakapatid si Jun Ray, pero siya lang ang napag-iwanan sa paglaki. Bagamat nakakapagsalita siya, hirap at utal na parang bata. Baboy, asaman. Baboy. Magbaboy. Polo po. Kasi yung ibang salita niya hindi namin maintindihan. Kain, yung gusto niyang maligo, tapos gusto niyang pupunta doon kaya magbili daw siya. Nung interviewin namin siya, inuulit lang niya ang mga tanong o hindi kaya paisa-isang salita lang ang kanyang mga sagot. Unsa ngalan mo? Unsa ngalan mo? Jun Ray? Pila edad mo? Ha? Pila edad? Hmm? Ayaw mo? Hello. Hi! Kamusta ka na? Pero may isang bagay na hindi nalilimutan si Jun Ray, ang makipagtawanan. Ang mag-anak. Dahil hindi makapasok sa eskwela si Jun Ray, ang mga kapatid na lamang niya ang nagsisilbi niyang tutor. Aling. Pero hindi siya madaling turuan. Punta tayo doon. Sulat ka. Jun Ray, ayong buntag. Ang mga magulang naman ni Jun Ray, walang kapagurang tila sanggol pa rin siyang inaalagaan. Minsan daw, pinagsisisihan ni Aling Concepcion kung bakit pa siya nag-asawa at nagkaanak ng maliit. Pero unti-unti na rin daw niyang natanggap ang kanilang kapalaran. Pag pagod na kami, hinahalik-halikan, kinatawa-tawanan. Ganyan ang ginagawa niya sa amin. Minsan nga raw, may nag-alok na bilhin si Jun Ray, pero tigas loob daw siyang tumanggi. Kahit pobre kami, hindi namin siya ipagpalit. Kasi anak naman namin siya. Sa kondisyon ni Jun Ray, isa sa pinakamahirap para sa kanya ang maglakad na mag-isa. Pero umaasa ang kanyang ama na hindi man siya lumaki,
makatayo man lang ito sa sarili niyang mga paa. Napod tong karang gikan gani sa Manila para gipalit lang yun ako para makalakaw yun sa tong nailigid na napoy tingog gani na pinduton parang tingog. Ipalit yun ako na muna, baligya akong mais, aron lang yung mapalit na ako. Gusto yun tanaw nga makalakaw siya. Pagkaalis ng kanyang ina para magtanim ng mais sa bukid, nagsimula namang magpanday si Mang Reynaldo ng itak. Ito ang kanyang hanap buhay. Pwede tayo. Pero, naglaguan ka lang sa kapoy, kaya mamilaing mahimo. Samantala si Junrey, maghapong nakatambay lang sa isang sulok ng veranda. Nakatuntong sa isang lumang teddy bear para makita ang mga nangyayari sa labas ng kanilang bahay. Kung minsan, ginagaya niya ang mga dumaraang hayop. Minsan naman, binabati at sinusundan ng tingin ang mga dumaraang bilag. Itsurang bata man si Junrey, hindi naman may pagkakailang nagbibinata na ang kanyang puso. Pagdating ng kanyang ama mula sa trabaho, si Junrey ang unang sumasalubong sa kanya. Wag mawala akong kakapoy, basta makita, mahalog na ako siya. Pagdating ng hapunan, sa ibabaw mismo ng mesa nakaupo si Junrey. Kahit kumakain, tuloy ang kanyang kakulitan. Tulog na. Pagtungtong ng alas 8, himbing na sa pagtulog si Junrey. Marahil umaasang lalaki pa siya kinabukasan. Susunod ang malagay sa Guinness. Pwedeng magbukas ng oportunidad. Bagay na inaasam din ng mga magulang ni Junrey. Pero kahit hindi pa ito nangyayari, pinagkaguluhan na siya ng mga tao sa ospital.